Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Eto. Lalo maglulumpasay nito si Sara Duterte. Napakaswerte talaga ng Mindanao. Napakaswerte ho talaga. Kahit ano pa mga paninira nito ni Sara, hindi ho umuobra kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo, ito si Pangulong Bongbong Marcos, parang si Mayor Leni Robredo o si dating former Vice President Leni Robredo. Sa totoo lang, tahimik. Yung mga negatibo na komento, ginagawa niya hong positibo para mas makagawa pa siya ng mas mapakinabangan ng ating mga kababayan. Di ba? Tingnan nyo ho, si dating former Vice President Leni Robredo, ano ba ang ginawa sa kanya ni Digong noon? Di ba? Pero binaliwala niya yun. Bagkus nagtrabaho siya. Sabi ko nga, ang mga negatibo na komento ay ginagawang positibo ni former Vice President Leni Robredo, ngayon mayor ng Naga City, para mas makagawa pa siya ng maraming proyekto na kung saan papakinabangan ng ating mga kababayan. So parang ganon ito si Pangulong Bongbong Marcos. Tahimik lang ho siya sa mga binabato sa kanya na kung ano-ano, basta siya ho ay nagtatrabaho. Diba? Eto naman mga ka-action, ngayong araw din ho ito. So kanina ho sa isang video natin, nabanggit nga natin na pumunta ho ito si Pangulong Bongbong Marcos dahil pinangunahan ang inauguration ng dam site doon sa Sultan Kudarat. Sa Lutayan, Sultan Kudarat. So, hindi na ho nag-aksaya ng panahon si Pangulong Bongbong Marcos. Dinerecho niya na ang South Cotabato and province ng Cotabato sa Coronadal City para ibahagi ho ito ang isa sa naman sa pinakamagandang programa. At hindi lang ho mga barangay officials ang makikinabang sa nasabing programa, pati na rin ang mga college student. Di ba? Ito ho yung tinatawag na bawat bayan makikinabang. Yan ho ang programa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At eto na nga mga ka-aksyon, mga kakamping, ang pagpapasalamat ng mga kababayan natin doon sa South Cotabato. Eto mga ka-aksyon, panoorin at pakinggan ho natin. Mga DDS, makinig ho kayo. Dahil kahit mga DDS nyo na mga kapwa nyo DDS, makikinabang ho dito. Eto, panoorin ho muna natin. Kami po sa South Cotabato, lalong-lalo yung mga barangay officials, ay masayang-masaya kasi po originally, yung pag-turnover sana, doon sa World Trade Center sa National Congress. Kaya yung pagsabi na dito na po sa South Cotabato, syempre, bilang representative po ng mga barangay natin, ako po ay lubos na masaya at saka yung mga kasama din namin ng mga barangay officials. Yung 100,000, doon mapupunta sa mga presidential scholars natin. 20,000 each student po at saka yung remaining na 100,000, doon naman po mapupunta sa projects na pipiliin ng mga barangay natin. In behalf po ng Liga ng mga Barangay South Cotabato, gusto po namin magpasalamat sa ating mahal na Pangulo Ferdinand E. Marcos Jr. sa programang ito. Malaking tulong po sa mga barangays natin dito sa lalawigan po ng South Cotabato. Actually, it's difficult for us to survive every day kasi yung papa ko like minimum wage earner. Ako lang po yung nagpaparal sa sarili ko. Kaya nung nalaman ko na one of presidential scholar ako, actually I'm so very glad and then sobrang saya kasi sa wakas meron ng may mga katulong na din. And then it's a big help for me and for my sisters also na nag-aaral sa college din. Kasi hindi lang ako yung matutulungan, pati din sila. Bilang kapalit po sa pagtulong ng gobyerno sa akin, mag-aaral po ako ng mabuti and make sure na makakagraduate on time. And then po, in the future as a student nurse, I want also to apply in a public hospital po para makatulong din sa kapwa natin Filipino. To the President is, thank you for helping us. Thank you din po sa mga subsidies katulad nito for us, para sa aming mga estudyante.
barangay kasama baba ng pondo mga government employees at pero din ang ating Nakikinig kami sa inyo kung ano ang sa palagay ninyo ang mga kulang, ang mga kailangan pang gawin, ang mga solusyon sa mga problemang nakikita natin. Kaya huwag po kayo magdadalawang isip. Kapag meron po kayong gustong sabihin, lapitan po ninyo ang inyong chairman, lapitan ninyo ang inyong mayor, lapitan ninyo ang inyong governor. At sabihin ninyo na iba, sa yung mga government agency pati, sabihin ninyo. At kung kayang gawin ng pamahalaan, gagawin namin. Hanggat kaya namin gawin, gagawin namin para makatulong po sa ating mga kababayan. Yun lamang po. At sana naman po, ito ay makakabuti sa inyong mga kabuhayan. Sana po, ito ay makatulong sa inyo, sa inyong mga pamilya. At ito po ay ang aming handog mula sa bagong Pilipinas. Muli, maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa pangunguna po rito sa ating programang Bawat Bayan Makikinabang sa... Napakinggan nyo ba ang sinabi ng ating mga kababayan doon sa South Cotabato? 'Di ba? Nagpasalamat ho sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay, sorry. Namali lang ng pindot mga ka-aksyon na. Excuse me. 'Di ba? Ang laking tulong po 'yan sa ating mga estudyante. 'Di ba? Kasi kung maging scholar ka na, siguro may gagastusin man konti. Yun na yung mga allowance yata, 'di ba? Pero malaking tulong po 'yan mga ka-aksyon, mga kakampi. O ngayon mga DDS. Ngayon nyo sabihin sa amin na hindi nagtatrabaho ang Pangulo. Ngayon nyo sabihin sa amin na hindi mahalaga ang mga kababayan natin sa Mindanao kay Pangulong Bongbong Marcos. Sige nga. Yan po ang mga patunay na kung ano ho ang mga programa sa Kamaynilaan, sa Kabisayaan, sa Kalusunan, yan din ho ang magiging programa sa Mindanao. 'Di ba? Kaya tama ang sinasabi ni Atty. Yusiclear. Hindi pinapabayaan o mahal pa rin, mahal ni Pangulong Bongbong Marcos ang part ng Mindanao. 'Di ba? Kung mapanood siguro ni Sara, kahit anong unsay akong paninira, talagang grabe, bumuhos pa rin ang mga programa doon sa Mindanao. 'Di ba? Kaya, kabaliktaran nga ho ang sinasabi ni Sara na wala daw ginagawa o hindi nagtatrabaho ang administrasyon. Yan lang ho mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone!